Nagtataka? Ano ang mga suliraning naidulot ng sikolohiyang kanluranin? Alam naman ng nakararami na malawak ang mga diskurso at pag-aaral tungkol sa mga aspeto ng tao tulad ng emosyon, pag-iisip, pagpapasiya at pakikitungo ng tao sa kapwa at iba pa. At marami sa mga aspetong ito ay pinag-aaralan gamit ang sikolohiya. Ano nga ba ang sikolohiya? Ang sikolohiya ay isang salik ng pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa ng mga kilos ng tao, ngunit mayroong mga pagkakataong lumalabas ang mga kakulangang ito. Tingnan natin kung ano ang mga ito. Ano nga ba ang mga ito? Bilang mga Pilipino, dapat alam natin na hindi pare-pareho ang mga konteksto natin sa mga konteksto ng iba pang mga lipunan sa iba't ibang panig ng mundo. Mayroong mga taong iba-iba rin ang pananaw at pagpahalaga at may mga pagkakataong hindi malinaw ang pag-unawa ng mga aspektong ito. Naging laganap ito lalong-lalo na sa sikolohiya. Noon, akala ng mga kanluraning sikolohista na may isasaad sa lahat ng mga konteksto at kultura ang kanilang mga pag-aaral. Iginiit nila na universal ang sikolohiya. Ngunit, may mga kanluranin lamang ang mga kalahok ng kanilang mga pag-aaral at hindi na isama ang ibang mga pangkat, pamamayanan at ibang uri ng lipunan. Buhat nito, mahalaga sa pag-aaral ng sikolohiya sa Pilipinas ang pagkakaroon ng sikolohiyang Pilipino. Makakamit lamang ito sa pamamagitan ng pagsasakatutubo ng sikolohiya. Yun, galing tayong Palma Hall pero naglakad naman tayo papunta dito sa Lagmay Hall. Alalahanin yun, tulad ng sinabi natin kanina, si Alfredo Lagmay ang isa sa mga nagsulong na magkaroon ng katutubong sikolohiya dito sa Pilipinas. Nagsimula ito noong dekada 70, buhat ng napakaraming mga pagbabago na sa mga pananaw at ang pagkakaroon ng mga natatanging zeitgeist o ang lumilitaw na spirit of the times noong panahon ng dekada 70. Lumitaw rin ang mga sentimentong tutod sa impluensya ng mga kanluranin, lalo na ang mga Amerikano. Ang mga pagbabagong ito ay lumitaw rin sa mga pangkat ng mga akademiko. Si Virgilio Enriquez ang isa sa mga kilalang tagapagsimuno nito. Ang nangyari dito natin, pagkatapos niya mag-aral sa Amerika, ay napagtanto niya wala pang sariling sikolohiya, wala pang katutubong sikolohiya ang mga Pilipino. Kaya iba-iba ang mga salik na nagpausbong sa katutubong sikolohiya. Ayun, galing tayo sa Palma Hall kanina, kaya naglakad tayo na papunta rin sa Lagmay Hall. Alalahanin nyo, tulad ng sinabi natin kanina, si Alfredo Lagmay, kasama ni Virgilio Enriquez, ay isa sa mga kilalang nagpasulong na magkaroon ng katutubong sikolohiya ang Pilipinas. Nagsimula ito noong dekada 70, buhat ng napakaraming mga pagbabago sa mga pananaw at ang pagkaroon ng natatanging zeitgeist o ang lumilitaw na spirit of the times noong panahong iyon, ang dekada 70. Lumitaw rin ang mga sentimentong tutol sa impluensya ng mga kanluranin, lalo na ng mga Amerikano. Ang mga pagbabagong ito ay lumitaw rin sa mga pangkat ng mga akademiko. Si Virgilio Enriquez ang isa sa mga kilalang tagapagsimuno nito. Pagkatapos niyang mag-aral sa Amerika, ay napagtanto niya na wala pang katutubong sikolohiya ang mga Pilipino. Wala pa tayong sarili nating sikolohiya. Iba-iba ang mga salik na nagpausbong sa katutubong sikolohiya. Naging salik sa pagtukoy nito ang pagtanggi sa Western psychology. Lalo't ang Western psychology ay sakop din ng sarili nitong mga konteksto. Hindi ito maaaring ipilit sa ibang kultura, kung hindi magkakaroon ng itinatawag na scientific colonization, buhat ng pagiging ethnocentric nito o ang maling akalang natatangi at mas dakila o tama ang ibang kaysa sa ibang mga kultura, ang mga ideya mula sa Western psychology. Isa pang salik nito ang pagkaroon ng mas malawak na mga suliraning panlipunan na hindi basta-bastang naipapaliwanag ng mga kanluraning psikologista. Gamit ang katutubong sikolohiya, maaaring pag-aralan ang mga katutubong grupo, maitutukoy ang mga katangiang natatangi sa bawat lipunan, mapag-aaralan pa ang mga ibang paniniwala at pananampalataya, at maaaring magkaroon ng mas malawak na pagsusuri ng wika. Dapat tandaan din na kahit mayroong pagtakwil sa mga kolonyal na aspeto ng Western psychology, hindi tutol ang katutubong sikolohiya sa pagkaroon ng universal na sikolohiya o universal psychology.
Bagkus, nais ng katutubong psikolohiya na magkaroon pa ng mas maraming kaalaman ang mga akademiko sa larangan ng psikolohiya na siyang magiging batayan sa pagtukoy kung aling mga katangian ang maaaring isaad sa iba't ibang mga kultura. Ang pagkaroon ng iba't ibang mga katutubong psikolohiya ay salik upang magkaroon ng cross-cultural knowledge na siyang magagamit upang maging mas universal ang mga prinsipyong may isasaad ng mga psikologista. 2. Tunay nga bang makabuluhan ang pagsasakatutubo? Ano ang mga halimbawa nito? Saan natin makikita ang mga benepisyo ng sakatutubong psikolohiya? Sa Western psychology, laganap ang ideyang ang individual ang pinakasentro at ang basihan ng kilos ng bawat tao. Ngunit, sa mga lipunan ng Silangang Asya at Timog Silangang Asya makikitang hindi ito pareho. Ang Pilipinas ay isang halimbawa ng isang lineal society kung saan hindi lamang individual ang basihan ng kilos, kundi ang pagnanais ng maging mas maginhawa pa ang buhay at pamilya ng ating kapwa. Maaari rin suriin ang paggamit ng salitang kapwa. Ipinapaliwanag ng mga kanlurani na ang kapwa ay others. Ngunit, alam naman ng mga gumagamit ng wikang Filipino na hindi lamang others ito. Tama? Kundi, may pagtukoy ng pananagutan at pagkakapit-bisig. Lumilitaw ito lalo na sa mga panahon ng sakuna at bagyo na maaaring hindi pareho sa mga suliraning hinahanap ng mga lipunang kanluranin. Lumilitaw rito ang pangangailangang magtulungan ng walang kapalit. Kaya ang bayanihan ay hindi lamang nagdudulot ng utang na loob o pagkakaroon ng mga pabor, kundi may pagkilala sa serbisyong ibinabahagi ng isa at ang pagkakaroon ng relasyong mutual at kagalang-galang. Buuin, balikan at ipalaganap ang mga konsepto sa pagsasakatutubo. Naalala ninyo pa ba, may dalawang lapit o approaches ang katutubong psikolohiya. Minsan, mayroong pagsasakatutubo mula sa labas. Dito, ang mga konsepto ng mainstream psychology ay inaangkop para sa kultura kung saan ito isasaad. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga konseptong pwedeng itira at gamitin at baguhin o palitan ang mga konseptong hindi tugma sa mga pangangailangan ng lokal na kultura. Mayroon ding pagsasakatutubo mula sa loob kung saan mayroong mga elemento mula sa isang kultura na isinasapormal upang maging malinaw na konsepto sa psikolohiya. Ang dalawang lapit na ito ay laganap sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Pwede rin natin itong ipalaganap at gamitin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at gawain. Paano natin ito magagawa? May mga halimbawa para magawa ninyo ito. Ang pinakamahalaga ay dapat kapag ginagawa ninyo ang bawat hakbang ay nakatuon kayo sa pagkaroon ng malayang diskurso. Dito makikita na iba-iba ang mga pananaw tungkol sa mga konseptong Pilipino. Pero bilang mga Pilipino, dapat maging bahagi tayo ng diskurso at ng mga diskusyon upang maiwasan ang maling pag-unawa sa mga konseptong Pilipino. Tara, tingnan natin ang mga halimbawa ng mga konsepto sa pagsasakatutubo na maibabahagi natin lahat bilang mga Pilipino. Paano natin maisasabuhay ang katutubong psikolohiya at ang pagsasakatutubo? Kahit sino maaaring tumulong kahit hindi psikologista, basta gawin ninyo ang mga sumusunod. Una, pakiusap po, huwag na po nating pairalin ang mga konsepto ng Smooth Interpersonal Relations o SIR. Pag sinabi ninyong mahinahon ng Pilipino dahil parating umiiwas sa away, o kaya marami-raming ang suliran ng Pilipino dahil sunod-sununan lamang, mali po iyon. Kapag nagsabi kayo ng mga ganon, napapanatili ang misconception tanging mga accommodated values ang pinapahalagahan ng mga Pilipino. Ito ay isang pananaw na kolonyal dahil tila inaabswelto nito ang mga pang-aabuso ng mga mananakop dahil katangian ng Pilipino na magpasakop. Kung hindi nga tayo mahilig sa SIR, ano ang hilig ng mga Pilipino? Bigyan nating diin ang konsepto ng kapwa. Tulad ng binabanggit kanina, ang kapwa ay hindi lamang others, kundi others as extension of the self. Nagtutulungan, nakikiramay, at minsan nagpapalagayang loob ba ang mga Pilipino sa kanyang kapwa
dahil kinikilala niyang hindi siya naiiba sa kanyang kapwa. Pangatlo, mahalaga ring maging mas maunawain tungkol sa iba't ibang mga kultura kahit sa loob ng Pilipinas mismo ay hindi pare-pareho ang mga karanasan ng bawat pangkat. Nagbabago rin ang katangian at pangangailangan ng mga ito. Kaya imbis na pagtawanan ay mas karapat dapat na igalang. Kapag ang lahat ay naging magalang at maunawain ay maaaring maging mas mayabong ang diskurso at magiging mas malalim pa ang pag-unawa ng Pilipino sa mga taong bumubuo sa bayang kanyang ginagalawan. O siya, papasok na po ako. Kay Andy at kay Kiko na ulit. Ating balikan, tandaan at ibahagi. Kung nakinig kayo kanina sa ating mga naunang diskusyon, ay dapat maalala ninyo ang mga sumusunod. Una, ang pagsasakatutubo, ang pagsasaangkop ng mga konsepto sa psikolohiya upang maitukoy ng mas malinaw ang mga hinaharap ng bawat Pilipino. Ang bawat bansa ay may sariling katutubong psikolohiya at marami sa mga ito ay nagmula sa spirit of the times o zeitgeist noong dekada 70. Tulad ng natuklasan ni Virgilio Enriquez para sa Pilipinas noong dekada 70 nga, kung saan naitukoy ng maraming mga bansa, lalo na sa Asia, na hindi tugma ang mga prinsipyo ng kanluraning psikolohiya sa kanilang sari-sariling mga kultura at karanasan. Pangalawa, may dalawang lapit ang pagsasakatutubo. Maaaring galing ito sa labas, kung saan ang ilang mga bahagi ng konseptong dayuhan ay maaaring itira at gamitin, o di kaya'y habang ang iba ay hindi angkop, binabago o papalitan dapat ang mga ito. Maaari ring galing ang pagsasakatutubo sa loob. Dito, nagkakaroon ng mga bagong konseptong nakasasapormal ayon sa mga naitutukoy sa bawat kultura. Kapag naisa formal, ang mga ito ay magiging mas bukas ang mga diskusyon para sa susunod na mga pag-aaral at diskurso. Pangatlo, mahalaga ang pagsasakatutubo sa pagbuo ng mga konsepto sa psikolohiya dahil matutuklasan natin hindi pareho ang karanasan ng bawat tao, lalo na ng bawat bansa. Iba-iba ang bawat kultura at iba-iba ang mga aspetong nakapagpubog sa mga katangian, gawain at mga pananaw na tinataglay ng mga taong bahagi ng bawat kultura sa kasalukuyan. Sana marami kayong mga natandaan mula sa ating mga diskusyon upang magpalawak lalo ng mga Pilipino ang ating katutubong psikolohiya, sabay-sabay nating ipagpatuloy ang pagsasakatutubo. Maraming salamat po, mag-ingat kayong lahat.